Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Rondy TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Tatlong vlogger ay kakasuhan ng Department of Justice mga kababayan. Ayon kay DOJ Secretary Boyeng Remulla mga kababayan. Kakasuhan nga itong tatlong vlogger na ito ng contempt of court mga kababayan. Dahil nga sa ginawa nilang exclusive interview di umano kay DJ Bantag mga kababayan. Nako po. May kakarapin nga na kaso itong tatlong vlogger na ito mga kababayan. Itong si Coach Ole, si Boss Dada at si Banat Bay mga kababayan. Dahil nga sa ginawa nilang exclusive di umanong interview kay DJ Bantag mga kababayan, na alam naman natin na itong si DJ Bantag mga kababayan ay pinaghanap ng ating batas. May patong pa ito sa ulo na 2 milyon. Dapat sinaman nyo si Sulyeta sa pag-interview. Bakit ba si DJ Bantag lang yung ginawan nyo ng exclusive di umanong interview? Dapat sinaman nyo si Sulyeta. Sa tingin nyo mga kababayan, itong tatlong vlogger na ito, alam kaya nila kung nasaan si DJ Bantag? Dapat itong tatlong vlogger na ito mga kababayan ay ipatawag ito kung paano ba nila nakontak nila itong si DJ Bantag. I-wanted sa batas natin yan, tapos may patong pa sa ulo, tapos nakuha nyo pang gawa ng exclusive di umano na interview mga kababayan. Yun ang mga kababayan, itong si Banat Bay ay nag-react naman ito. Mayroon na itong ginawang reaksyon sa sinabi nga ni DOJ Secretary Boyeng Remulla mga kababayan. At yun, pinagtatawanan pa si DOJ Secretary Boyeng Remulla. Sino ba daw yung abogado nitong si DOJ Secretary Boyeng Remulla? Si Libayan ba daw? Aba, napakagaling nitong si Banat Bay mga kababayan Di ba niya alam na abogado abogado si Secretary Boyeng Remulla? Paano mailagay diyan sa Department of Justice kung di abogado yan? Grabe naman itong si Banat Bay makapangutya mga kababayan. Yun ang wag na nating patagalin ito. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kasuhan ng contempt of court ng Justice Department ang tatlong vlogger na nagsagawa ng exclusive interview kay dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing umanong pambabasto sa proseso ng hukuman ang pag-interview ng mga vlogger na sina Banat Bay, Dada TV at Coach Oli kay Bantag sa social media. Ayon kay Remulla, hindi lingid sa kaalaman ng nasabing mga vlogger na may arrest warrant si Bantag sa Regional Trial Courts ng Muntinlupa City at Las Piñas City. Si Bantag ang sinasabing utak sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapi. Kasama rin sa hinahanap ang isa pang suspect sa kaso na si Ricardo Zulueta na isa ring Bucor official. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-issue sa kanya for the death of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganang salita. At ito po ay pangapastos sa korte, sa proseso po ng batas. Palakpakan natin itong tatlong vlogger na ito mga kababayan. Kilala natin itong tatlong vlogger na ito mga kababayan dahil nga itong tatlong vlogger na ito ay binabanatan din yung kampo nila Mayor Janice Digamo nga mga kababayan. Dahil nga sa tingin nila kakampi si DOJ Secretary Boyeng Remulla doon nga sa kampo ni Mayor Janice Digamo mga kababayan. Doon nga sa pagkapaslang ni dating Gobernador Roel Digamo ay binabanatan nila si Mayor Tets Diaz, si Mayor Janice Digamo, kung sino-sino pa mga kababayan. Basta nakita nila nakakampi ni DOJ Secretary Boyeng Remulla, babanatan niya nila mga kababayan dahil nga kakampi sila ni DJ Bantag mga kababayan. Yun na nga mga kababayan, tama lang siguro na magkaroon naman ng kaso itong tatlong ito mga kababayan. Kulang pa yan, marami yan sila Mayroon pa tayong dapat idagdag diyan mga kababayan. Dapat mayroon pang ilan pa diyan? Si Jojo, si mayroon pang tatlo dapat mga kababayan. Dapat 6 yan sila. Pero sa ngayon, 3 pwede na yan. Dahil nga para naman magkaroon naman ito ng ano ba tawag nito mga kababayan? Madala naman kahit paano. Huwag naman silang basta-basta na lang bastusin nila. Bastusin nila yung ating gobyerno. Patuloy nilang pinagtatawanan para bang mas magaling pa sila mga kababayan kaysa mas magaling pa sila kaysa nasa posisyon mga kababayan. Katulad ni
DOJ Secretary Boying Remulla. Parang mas magaling pa sila. Katulad kay DILG Secretary Benhur Abalos, pinagtatawanan lang nila mga kababayan. Yun ang ano mga kababayan, tama, sa tingin nyo ba tama lang na kakasuhan itong tatlo na ito? Itong si Boss Dada, Boss Dada, Coach Ole, ulit na rin, Boss Dada, Coach Ole, at yung kapatid ni Coach Ole, mga kababayan. Ang kapatid to, pagkakaalam ko o kung nagkamali man ako, pasensya na. Si Banatbay. Yun mga kababayan, lalong-lalo na itong si Banatbay mga kababayan, talagang binabanatan nitong si yung si Mayor Janice Digamo. Kung ano-anong binabatong mga kababayan, kung ano-anong binabatong masasakit na salita. At kay Mayor Tets Diaz, talagang binabanatan pati itong si Coach Ole mga kababayan. Si Boss Dada parang hindi ko gaanong di pa naman masyadong sikat itong si Boss Dada mga kababayan. Hindi ito masyadong sikat itong pero sisikat na ito ngayon mga kababayan dahil nga may kaso na. Kakasuhan na ng Department of Justice. Baka sakaling magkaroon na ito ng 1 million subscribers sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook page, mga kababayan. Itong dalawang magkapatid na ito, talagang maano ito mga kababayan. Talagang kung bumanat yan, talagang ititwist pa nila yung nangyayari. Yun ang mga kababayan, kayo na rin yung bahalang humusga, yung mga nagsasabing tansong vlogger. Ito na, yung inyong pinaniniwalaan ay may kaso ng kakaharapin. Yun ang shout out muna tayo, bahala na yung natin dyan, Department of Justice, sisikat talaga kayo. Lalo kayong sisikat dahil sa gagawin ng Department of Justice. Kaya Luciana, shout out shout out kay Viral TV. Pahiya si TVs, pahiya ka rin boss. Kasi pinagdudahan mo yung unang video, sinabi mo si Idol, pahiya daw ako si Idol Manny. Imposible naman kasi na hindi alam rin ni Manny Pacquiao. Posible naman. Hindi naman tayo, sinabi lang natin na baka nagkamali ako. Pero mga kababayan, yung nasa loob-loob ko lang, talagang alam ni Senador o dating Senador Manny Pacquiao na nandoon si Arnie Tibis sa Timor-Leste. At imposible namang hindi alam din ni Arnie Tibis na darating sa Timor-Leste itong si Manny Pacquiao. Para tayong mga mangmang na walang alam, pinagluloko tayo ng mga ito. Shout out kay Ronel Vergara, hindi ako maniwala na hindi alam ni Manny Pacquiao na masalubong si Arnie Tibis, may koneksyon sila. O, yan, di ba? Shout out kay Dodong DJs TV, idol masyado namang halata ang pagsisinungaling ni Manny. Shout out kay LG Atilio, dapat idol ng TV mo. Inaristo siguro ito. Nasana kasi may warrant nga siya'y. O yan, tama. Kay Jesus Barinyo, shout out kampi sa business kasi nila. Jumidi sala, shout out sos. Mababa katwira ni Pacquiao mula sa March 4. Pagpatay ni Gob Roel Digamo. Saan na yun? Gob. Namin niya alam kung saan si Tebes. Yun ang shout out na rin kay Tilma Santos, kay Member Jibril Di Diyos ng Pulian, Bulacan. Kay Ma'am Joyce, kay Robert Tawadan, si Ronnie TV mo, tinawagan. Ni Pacquiao yan, si Tarser. Na pumunta siya sa Timor, Litsi. Kaya sinalubong siya ni Tarser. Kay Randy shout out kay Ching Bantayan shout out, kay Lolita Luwab shout out, kay Madison Pedro, Gerald Nusi, Rodrigo Gonzales, Henry Galbano, Marius De Leon, kay Carne Norte TV. Bulol daw ako, pasensya, ganun talaga kami mga Bisaya, mahirap talaga magtagalog mga kababayan. Talaga napakatigas ng dila namin. Anong magawa namin? Kung ganun talaga yung pananalita namin. Pero mas mabuti pa nga kami, nakakaintindi kami ng Tagalog. Yung mga Tagalog. Sinsya na, nakakaintindi ba kayo ng Bisaya? Di ba? Hindi. Yan ang mga kababayan, Ano lang naman, biro lang yan mga kababayan. Yun ang andito lang muna at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.